Mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan umaaray sa mababang presyuhan ng palay ngayong anihan. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang harvesting ng palay sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan. 2 araw nang ibinibilad ni Mang Romeo ang mga naaning palay sa Mangaldan, Pangasinan. Pagkatapos itong ibilad, ilalagay daw muna niya ang mga naaning palay sa kanilang imbakan at hindi na muna ibibenta sa mga rice trader. Masyado kasing mababa ang presyuhan ng palay ngayon. Lugi lang daw siya kung ibibenta na niya ngayon ang mga naaning palay. Medyo mababa, ma'am. Oo, kaya Kaya iimbakin mo muna para siyempre mababa, mga mahal yung mga abuno at saka yung mga pang-fertilizer. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nasa 21 pesos per kilo ang buying price ng palay. Malayo ito sa dating 24 hanggang 25 pesos per kilo noong nakaraang taon. Kaya hindi raw masisisi ang mga magsasaka kung hindi muna nila ibibenta ang kanilang mga naaning palay ngayon. Ito ang daing ng mga ating farmer kasi siyempre halos sabay-sabay silang nag-harvest. Actually, yung bumaba nga po ang presyo ng palay natin. Nasa 70% na ng mga palayan katumbas ng 1,420 hectares ang naani sa bayan ng Mangaldan. Sa 3rd week pa ng Nobyembre aanihin ang natitirang 30%. Sa monitoring ng Agriculture Office, bumaba ang produksyon ng palay sa bayan. Nasa 5.1 metric tons lang ang harvested palay production ngayong cropping season kumpara sa 6.9 metric tons noong nakaraang taon. Chris, sa monitoring ng SINAG, nasa 60 hanggang 70% na ang naaning palay sa probinsya ng Pangasinan. Wala namang inaasahang problema sa supply ng bigas ngayong taon dahil mataas ang rice production ngayong cropping season kumpara noong nakaraang taon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.